Ang hapagkainan ng mga balena ay isang perpektong larawan. Kumikinang ang mga kubertos na pilak sa ilalim ng dilaw na liwanag mula sa aranyang kristal. Ang samyo ng bagong lutong steak at rosemary ay banayad na humahahalimuyak sa hangin, sapat lamang upang magpahiwatig ng karangyaan, hindi ng pagyayabang. Sa gitna ng lahat, si Maureen, ang pangalawang asawa ni Ricardo, ay isang diyosa ng kaayusan. Ang kanyang nangiti ay kasing perpeto ng pagkakahanay ng mga plato, ang kanyang mga galaw ay banayad habang pinuputol niya ang pagkain ng 2 taong gulang na si Ino. Dahan anak, malambing niyang sabi, isinusubo ang maliit na piraso ng karne sa bibig ng bata. Pakamabulunan ka. Tumango si Ricardo. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na dapat ang bagong simula. Ito ang pamilyang pinilit niyang buuin muli matapos ang trahedyang kumuha sa kanyang unang asawang si Isabela. Halos 1 taon na rin. 1 taon ng pagluluksa, 1 taon ng pananahimik ng mansyon. At si Maureen, na dumating na parang isang sinag ng araw, ay nangakong ibabalik ang kulay sa kanilang buhay. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang eksena, may isang bahagi sa kanyang puso na hindi mapakali. Isang malamig na agos sa ilalim ng payapang lawa. Kumain ka pa, Lia? Sabi ni Maur. Ang kanyang tingin ay bumaling sa 6 na taong gulang na anak ni Ricardo. Ang payat mo na. Pakaisipin, ang mga tao ay hindi kita pinapakain ng maayos. Nakayuko lang si Lia sa kanyang plato. Tinutusok-tusok ng tinidor ang kanyang patatas. Hindi siya uminig. Dati ang batang ito ang pinakamasaya sa lahat. Ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Ngayon, ang katahimikan niya ay kasing bigat ng marmon na sahig. Tia, narinig mo ba si Tita Maureen? Pumalumanay na sabi ni Ricardo. Dahang itinaas ni Lia ang kanyang ulo. Ang mga mata niya, ang mga matang minana niya kay Isabela ay walang kisila. Tumango lang siya, kumuha ng maliit na subo at ninuya ito ng walang gana. Napansin ni Ricardo ang paghigpit ng hawak ni Maureen sa kanyang kubyertos. Isang saglit lang yon. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang perpektong posura, ngunit sapat na para makita niya. Pagkatapos, ay bumalik ang ngiti sa mukha nito. Hayaan mo na, mahal. Siguro, pagod lang siya mula sa eskwela. Pagod. Laging yun ang dahilan. Pagod. May sakit. Masungit. Parang laging may paliwanag si Maureen sa bawat pagbabago sa kanyang mga anak. Mga baliwanag na tila makatwiran sa pandinig, ngunit mali sa pakiramdam. Natapos ang hapunan sa isang sapilitang katahimikan. Tinulungan ni Ricardo si Lia sa kanyang takdang aralin habang si Maur naman ang nag-asikaso kay Enzo. Nang oras na para matulog si Ricardo, mismo ang naghatid kay Lia sa kanyang silid. Ang kwarto ay para sa isang prinsesa, malaki kulay rosas at puno ang mga manika. Ngunit sa ilalim ng malambot na ilaw ng lampshade, ang silid ay tila malamig at malungkot. Inayos niya ang kumot sa balikat ng anak. Matulog ka na, prinsesa ko, bulong niya, hinalikan ito sa noo. Ito ang kanilang ritual. Isang bagay na hindi nagbago mula pa noong nabubuhay si Isabela. Nagsimula nang pumikit si Lia, ang kanyang paghinga ay unti nang bumaga. Akala ni Ricardo ay tulog na ito nang bigla itong bumulong. Ang mga salita ay mahina at garalgal
parang isang lihim na pilit kumakawala sa panaginip. Daddy, ano yun anak? Huwag mong sasabihin kay Tita Maureen. Kumunot ang noon ni Ricardo. Ang alin, anak. Ang alin ang hindi ko sasabihin. Yung sikretong laro. Uminaba lalo ang boses nito. Halos hangin na lang. Magagalit si Mome parang may bumuhos na isang balding yelo sa buong katawan ni Ricardo. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Mami, isa lang ang tinatawag ni Lami si Isabela. Ang kanyang yumaong asawa. Anong sikretong laro? At bakit magagalit si Isabela kung malalaman ito ni Maor? Ang luhika ng isang bata ay baluktot. Ngunit ang takot sa boses nito ay totoo. Lia, dahan niyang tinapik ang pisngi nito. Anong laro, anak? Anong sikretong laro? Ngunit huli na. Mahimbing na ang tulom ni Lia, ang kanyang mukha ay payapa na walang bakas ng lihim na binitiwan niya. Naiwan si Ricardo sa tabi ng kama, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Yung sikretong laro, magagalit si Mami. Kinabukasan iba na ang paningin ni Ricardo sa lahat ng bagay. Naging isang lawing ang kanyang mga mata. Hinahanap ang bawat detalye, bawat kilos, bawat salita. Nakita niya kung paano bahagyang napapaurong si Lia kapag ang kamay ni Maureen ay napapalapit sa kanyang balikat. Nakita niya kung paano nagtatago si Enzo sa likod ng kanyang mga binti kapag si Maureen ang pumapasok sa silid. Isang hapon abang nagbabasa siya ng papeles sa kanyang study, narinig niya ang boses ni Maureen mula sa sala. Enzo, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong ikakalat ang mga laruan mo dito? Ang tono ay matamis pa rin, ngunit may talim na nakatago sa ilalim nito. Nang sumilit si Ricardo, nakita niya ang perpektong ngiti ni Maureen habang kinakausap ang bata. Pero ang mga mata nito ay malanig. Nagbago ang lahat nang mapansin siya ni Maureen na nakatingin. Biglang naging malambing ang kanyang boses puno ng pag-aalala. Nako, mahal, asensya na. Itong si Enzo napakakulit. Baka madapa ka sa mga laruan niya. Isang perpektong pag-arte. At si Ricardo, sa loob ng maraming buwan, ay naging bulal na manonood. Ang kanyang pagluluksa at ang desperadong pagnanais na magkaroon muli ng isang buong pamilya ay naging takip sa kanyang mga mata. Ngayon, ang takip ay unting natatanggal. Gabi ang mga salita ni Lia ay bumabalik sa kanya. Sikretong laro. Anong klaseng laro ang nagdudulot ng takot sa isang bata? Anong klaseng laro ang kailangang ilihin? Hindi na niya matiis. Isang gabi matapos niyang masigurong tulog na ang lahat, pumasok siya sa kanyang malawak na home office. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay magulo. Tinitigan niya ang isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato ni Isabela kasama ang dalawang batang masayang tumatawa. Ang purong kaligayahan sa larawang iyon ay parang isang sulang na tumusok sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan sa ganoong oras ng gabi. Sumagot ito sa pangalawang ring. Bleach, anong problema? It's past midnight. Ang boses ni Attorney Francis Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan at abogado, ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Ricardo. Francis, kailangan ko ng tulong mo. Ano yon? Tungkol ba sa bagong murder? Hindi sagot ni Ricardo ang kanyang boses ay naging basag. Tungkol ito sa mga anak ko.
Ikinuwento niya ang lahat. Ang bulong ni Leah sa gitna ng pagtulog. Ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang biglaang pagbabago sa kanilang kilos. Ang pakiramdam na may mali isang making pagkakamali sa loob mismo ng kanyang tahanan. Sa kabilang linya, nahimik si Francis. Nang magsalita ito ang kanyang tono ay seryoso. Pete, mabigat yan pero kutob pa lang yan. Baka naman, naninibago pa rin ang mga bata sa sitwasyon. Baka naman miss lang nila ang nanay nila. Alam ko, Francis, sinabi ko rin yan sa sarili ko. Pinaniwala ko ang sarili ko na baka imagine lang ako. Sabi ni Ricardo. Pero iba ang takot. At nakikita ko, yun, sa mga anak ko. Akot. Anong plano mo? Kakausapin mo si Maureen. Umiling si Ricardo, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng kaibigan. Hindi, itatanggi niya lang ang lahat. Sasabihin niyang aalala lang ako ng sobra. Gagawa siya ng paraan para ako ang magmukhang masama. Para ako ang magmukhang paranoid. Nagludo. Uminto siya, ang kanyang isipan ay naglalakbay sa isang madilim at desperadong lugar. May iba akong naiisip. Isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ano yun, alinlangan si Ricardo. Ang planong nabubuo sa kanyang isip ay parang eksena sa isang pelikula. Isang bagay na baliw at mapanganib, ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa bahay na to kapag wala ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Maglagay ka ng CCTV, mungkahi ni Francis. Masyadong halata. Malalaman niya. Kailangan kong makita ang lahat, gamit ang sarili kong mga mata. Kailangan kong marinig ang lahat, gamit ang sarili kong mga tainga. Ricardo, ano ba ang sinasabi mo? Naguguluhang ang tanong ni Francis. Tumingin si Ricardo sa bintana, sa madilim na hardin na bumabalot sa mansyon. Ang mga anino ng mga puno ay parang mga halimaw na nagbabantay. Tuon, sa gitna ng dilim na buo ang kanyang desisyon. Magpapanggap akong wala, bulong niya. Sasabihin kong, may business trip ako sa ibang bansa pero hindi ako aalis. Mananatili ako dito, at anong gagawin mo? Pagtatago sa isang hotel. Hindi, sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hardin, sa maliit na kubo ng hardinero sa dulo ng property. Papasok ako ulit sa sarili kong bahay bilang ibang tao. Natahimik si Francis sa kabilang linya. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo bago ito nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagkabil. Nabaliw ka na ba? Gusto mong magpanggap na hardinero sa sarili mong pamamahay? Hindi sumagot si Ricardo. Hinayaan niyang lumubog ang kabaliwan ng ideya. Ito ay isang desperadong hakbang, isang mapanganib na laro. Ngunit para sa kanyang mga anak, handa siyang gawin ang lahat. Francis, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon na may pahiwatig ng bakal na determinasyon. Tulungan mo ako. Hindi na ito isang tanong. Ito ay isang utos. Kailangan kong malaman ang totoo. Francis, pagpapatuloy niya. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagwasak sa perpektong larawan na ito, kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari kapag nakatalikod na ako. 3 araw. 3 araw na ginugo ni Ricardo sa isang maliit at amoy alikabok ng motel sa kabilang dulo ng syudad.
para burahin nilang pagkataon niya. Ang mamahaling si Swatch ay napalitan ng mumurahing relo na may gas-gas. Ang mga damit na gawa ng Italianong designer ay napalitan ng kupas na maong at manipis na kamisitang nabili sa ukay. Ukay. Ipinagupit niya ang kanyang buhok sa isang lumang barberya at ang pinakamahirap sa lahat ay ang artificial na balbas at bigot na nagdudulot ng matinding sti sa kanyang pisngi. Sa harap ng naninilaw na salamin, pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang lalaking nakatingin pabalik ay si Roberto. Isang lalaking pagod sa buhay, may mga guhit ng paghihirap sa mukha at may mga kalyo sa palad. Napilit niyang nilikha sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mga olaw, duwak sa likod ng motel. Iba sa bilyonaryong si Ricardo. Dilena na ang pinakamabigat na binubuhat ay ang bigat ng kanyang kalungkutan. Isang buwang business trip sa Singapore. Iyon ang paalam niya kay Main. Isang kasinungalingan na sinuportahan ng kanyang kaibigang si Francis na siyang sasagot sa mga tawag nito gamit ang ibang SIM card. Nakita niya ang bahagyang kislas sa mga mata ni Maury nang marinig iyon, hindi lungkot, kundi kaluwagan. Iyon ang huling piraso ng kumpirmasyon na kailangan niya. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng gate sa likuran ng sarili niyang mansyon, ang service entrance na bihira niyang daanan. Mula roon amoy niya ang pamilyar na halimuyak, ang mga bulaklak ng sampagitan na nakatanim sa gilid ng padarang bulaklak na si Isabela mismo ang nagtanim. Isang kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang loob at kumatok. Ang bumungad sa kanya ay si Manang Pilar. Ang matagal ng katiwala ng pamilya, isang babaeng nasa mga 60 anyos na ang bawat kulubot sa mukha ay testimonya ng katakaran sa pamilya Galena. Matatalin ang mga mata nito. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Tanong kailangan mo? Tanong nito. Ang boses ay magalang, ngunit may pag-iingat. Ako po si Roberto, sabi ni Ricardo. Inagamit ang mas magaspang at mas mababang boses na ilang araw niyang pinraktis. Nag-apply po ako para sa posisyon na hardinero. Pinapasok siya ni Manang Pilar sa maruming kusina. Tiningnan nito ang peking papeles na inihanda ni Francis. Sabi dito, galing ka sa Prince of sa Laguna po, sagot ni Ricardo. Inaalala ang kwentong binuo nila. Sanay po ako sa pagtaranin. Ang hardinero ay hindi lang taga-tanim niyo. Kailangan masipag at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Maraming mahalagang bagay sa loob ng pamamahay na ito. Ang diin sa salitang mapagkakatiwalaan ay tila isang babala. Masipag po ako at matino po akong tao, giit ni Ricardo na kayuko. Ang pagpapakumbaba ay bahagi ng kanyang pagbabalat kayo. Tinitigan siya ni Manang Pilar ng matagal na para bang sinisilip nito ang kanyang kaluluwa. Sa huli, tumango ito. Sige, subukan mo. Pero isang pagkakamali lang, Roberto. Lalo na kung may kinalaman sa mga bata. Sa labas ka matutulog. Nakahinga ng maluwag si Ricardo. Nang dadalhin na siya ni Manang Pilar sa hardin, doon nila naabutan si Maren. Nakatayo ito sa may glass door patungo sa teras. Suot ang isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang perpektong gis. Ang kanyang postura ay pangreyna. Manang, sino yan? Tanong nito. Ang boses ay malamig, hindi man lang siya tinitingnan ng diretso. Siya po si Roberto. Ang bagong hardinero. Tuon lang siya nito, sinuliapan. Ang tingin ni Maureen
ay mabilis mapanlait na parang isa siyang dumi na dumikit sa kumikinang niyang sahig. Siguraduhin mong mas maayos yan sa huli. Walang ginawa yung dati, kundi tumunganga. Bayad ng bayad. Pero ang pangit pa rin ng mga halaman. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, mamahinang, sabi ni Ricardo. Dapat lang mataray na sagot nito bago tumalikod at pumasok sa loob. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay parang maliliit na martilyo. Naiwan si Ricardo. Sa hardin ang kanyang panga ay nagtagis. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak ay ganito, ang trato sa mga taong mas mababa sa kanya. Habang nagsisimula siyang ayos ng mga paso, isang dalaga ang lumabas mula sa kusina, may dalang isang baso ng malamig na tubig. Mga nasa 24 anyos ito. Simple ang itsura, nakatali ang buhok, at may mga matang malumanay, ngunit mapagmasid. Ito si Angela, ang kasangbahay, na 3 linggo pa lang sa mansyon. Kuya, tubig po, baka nauuhaw na kayo. Alok nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, sagot ni Ricardo. Tinanggap ang baso. Tapansin niya ang iingat sa mga kilos nito. Laging sumusulyap sa loob ng bahay bago magsalita. Ako po si Angela. Pagpapakilala nito Roberto. Tumango si Angela at ako mang babalik na sa loob nang bigla nilang marinig ang malakas na iyak ni Enzo mula sa sala. Mabilis na napalingon si Ricardo sa malaking bintana. Mula sa kanyang kinatatayuan, kita niya ang eksena sa loob. Nakatayo si Maureen. Hawak ang paboritong teddy bear ni Enzo. Isang luma at medyo pipis ng oso na regalo pa ni Isabella. Ang dumi nito, Enzo, puno ng mikrobyo. Narinig niyang sabi ni Maureen, ang boses ay nanggigil kahit pilit pinipino. Hindi nasanggol para maglaro ng ganito. Iling si Enzo, ang kanyang maliliit na kamay ay nakaunat pilit inaabot ang laruan nila. Beer. Pakin it binyata. Walang awa itong tinalikuran ni Maureen at naglakad patungo sa kusina kung saan may basurahan. Sa harap mismo ng umiiyak na bata, itinapon niya ang teddy bear sa loob nito. Ang tunog ng pagbagsak ng takip ng basurahan ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Umagulgol si Enzo. Ang kanyang iyak ay puno ng sakit. Ang klase ng sakit na hindi maintindihan ng isang musmos. Sa hardin, naniga si Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyong niya nang sobrang higpit ang dulo ng kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang palad. Bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong tumakbo papasok, kunin ng anak, at isigaw sa mukha ni Maureen ang lahat ng kanyang galit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang oras. Kailangan niya ng prueba. Kailangan niyang magtis. Ang sakit ng pagtitimpi ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisika na sakit. Ang makita ang sarili mong anak na sinasaktan at wala kang magawa ay isang uri ng impyerno. Nang tumalikod si Maureen para bumalik sa sala at patahanin o marahil ay pagalitan ng bata. Isa pang anino ang gumalaw sa kusina. Si Angela, mabilis maingat at walang tunog. Sumilip muna siya sa sala para siguraduhin hindi siya nakikita. Pagkatapos dahan niyang binuksan ang basurahan. Kinuha ang maruming teddy bear at mabilis na itinago sa ilalim ng lababo
sa likod ng mga gamit panlinis. Bago siya tuluyang umalis sa lugar na yon, ang kanyang mga mata ay napadako sa bintana diretso sa mga mata ni Ricardo na nakamasid sa lahat ng nangyari. Nagtatitigan sila. Isang segundo lang yon. Ngulit sa maikling sandaling iyon, nagkaroon ng isang hindi masambit na kasunduan. Nakita ni Ricardo sa mga mata ni Angela ang parehong awa at pag-aalala na nararamdaman niya. At nakita ni Angela sa mga mata ng bagong hardinero ang isang bagay na hindi niya inaasahan, hindi pagwawalang bahala, kundi isang tahimik na galit. Isang tahimik na unawa. Tumangunang bahaga si Angela bago mabilis na nawala sa kanyang paningin. Naiwan si Ricardo sa hardin. Ang baso ng tubig ay nanginginig sa kanyang kamay. Hindi na siya nag-iisa sa pagmamasid. Mayroon siyang kakampi, isang estranghero na may pusong mas matapat kaysa sa babaeng pinangakuan niya ng habang buhay. Ang perpektong larawan ng kanyang pamilya ay hindi lang pala may lamat. Ito ay basag na basag, at siya ang hardinero ang siyang iipon ng bawat piraso para ipakita sa lahat ang tunay na anyo nito. Ang umaga ay nagsimula sa isang pamilyar na ritual ng pagkukunwari. Nakaayos na ang almusal sa mahabang mesa ng mga Belena. Mainit na sinangag, itlog na perpekto ang pagkakaluto at 3 klase ng longganisa. Suot ang isang sutlang roba ay parang isang modelo sa isang commercial ng perpektong pamilya. Ngunit si Ricardo na nagwawalis ng mga tuyong dahon malapit sa bintana ng silid kainan ay nakikita ang katotohanang nakatago sa likod ng eksena. Ya Enzo, halina kayo. Palambing na tawag ni Moren. Ang 2 bata ay lumapit sa mesa, ang kanilang mga paa ay bahagyang kumakalagkan na parabang mabigat ang bawat hakbang. Inilagay ni Maor ang pagkain sa kanilang mga plato. Kay Eno, isang maliit na sandok ng kadin at kalahati ng isang itlog. Kay Lia, isang sandok ng kanin at isang tiraso ng longganisa. Sa sarili niyang plato, inilagay niya ang lahat, 2 itlog, 3 piraso, ang longganisa, at isang bundok ng sinangag. Ubusin ninyo yan. Sabi niya, ang tono ay hindi na malambing, kundi isang utos. Nagsimulang kumain lang mga bata sa katahimikan. Halos hindi inunguyan ni Lia ang kanyang pagkain. Pagkatapos ng ilang huminto siya at tumingin sa plato ng kanyang madaska. Tita Moran, mahinang sabi ng bata. Gusto ko po sana ng longganisa. Ang tinidor ni Moraine ay tumigil sa air. Ang kanyang nangiti ay hindi nagbago. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlanig. Hindi ba't sinabi ko na sa Yulia ang sobrang pagkain ay nakakataba at ang matatabang bata ay hindi maganda tingnan? Gusto mo bang maging pangit? Ang bawat salita ay parang isang maliit na karayom. Maingat na itinusok sa kumpiyansa ng isang 6 na taong gulang. Mabilis na umiling si Lia, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang pinitigilan. Yumuko siya ulit sa kanyang plato. Hindi po, bulong niya. Nasa labas, napatigil sa pagwawalis si Ricardo. Ang hawakan ng walis ay halos mabasag sa igpit ng kanyang pagkakahawak. Ang anak niya, ang kanyang prinsesa na dati kayang umubos ng 3 pancake sa isang upuan, ay tinuturo ang matakot sa pagkain. Sa sandaling iyon, lumitaw si Angela mula sa kusina. May dalang isang pitso ng orange juice. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang sitwasyon. Ang halos walang lamang plato ng mga bata, ang punong plato ni Maureen, at ang namumulang mata ni Lia. Walang sinabi si Angela.
Naglagay siya ng juice sa baso lang bawat isa. Ngunit nang mapunta siya sa tabi ni Leah, aksidente niyang naitabig ang isang platito ng pandesal na malapit sa bata. Isang piraso ng tinapay ang gumulong at huminto mismo sa tabi ng plato ni Leah. Ay nako, pasensya na po. Sabi ni Angela, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ang klonsi ko talaga. Tumingin si Maureen sa kanya ng masama. Ingat ka nga. Opo, ma'am. Sagot ni Angela, nakayuko. Ngunit bago siya umalis, sinulilya pa niya si Leah at bahagyang tumango. Isang senyas na ang tinapay ay para sa kanya. Isang maliit na gawa ng pagsuway, isang lihim na pagbibigay. Nang tumayo si Maureen upang sagutin ang isang tawag sa telepono, mabilis na kinuha ni Leah ang pandesal at isinubo ito. Munguyan ng mabilis na parang isang magnanakaw. Pinanood ni Ricardo ang lahat mula sa labas, isang halo ng galit at pasasalamat ng kumukulo sa kanyang dibdib. Galit para sa babaeng nagpapanggap na ina at isang hindi maipaliwanag na pasasalamat para sa kasambahay na handang isugal ang kanyang trabaho para sa isang piraso ng dinapay. Ang hali habang nagpapahina si Ricardo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang parehong puno kung saan sila madalas maglaro ni Leah. Lumapit si Angela, tala ang isang plato ng pananghalian at isang bote ng malamig na tubig. Kuya Roberto, tanghalian niyo po. Sabi niya, salamat, Angela. Sagot ni Ricardo, umupo ng maayos. Umupo rin si Angela, sa di kalayuan sa isang batong nakauwi. Mukhang mababait po ang mga anak ni Sir Ricardo. Sabi ni Angela, ang kanyang tingin ay nasa malawak na damuhan na para bang doon siya nakikipag-usap. Mukhang nga maingat na sagot ni Ricardo. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Angin ng uni ng mga ibon at ang lagaslas ng mga dahon ang maririnig. Pero, tahimik sila. Tugtong ni Angela, ang kanyang boses ay halos isang bulong sobra. Tumingin si Ricardo sa kanya. Bakit mo nasabi? Nag-atubili si Angela. Sumulyat muna siya sa bintana ng mansyon pag umuling magsalita. Wala po. Siguro naninibago pa lang din ako kasi sa dati kong pinasukan ng mga bata. Ang iinay. Akbo dito, akbo doon. Sila, parang laging iingat. Parang may mga patakaran na sila lang ang nakakalam. Lihim na patakaran. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ricardo. Pareho sa sikretong laro ni Leah. Baka naman, ganoon lang talaga sila, pinalaki. Sabi ni Ricardo. Sinusubukan ang reaksyon nito. Umiling ng bahagya si Angela. Hindi po Minsan kapag kami lang nakikita kong naghahabulan sila, nagtatawanan. Pero kapag dumadating na si Maang Maureen, biglang hihinto ang lahat. Parang mga sundalong narinig ang kanilang commander. Alam ni Ricardo na nagsasabi ito ng totoo. Ngunit mas mahalaga alam niyang naghahanap ito ng kakampi. Isang taong makakaintindi mahirap ang buhay. Sabi na lang ni Ricardo, umiiwas sa direktang pagsangayon lalo na sa mga bata na maang nawalan ng ina. Sa pagbanggit niya nito, nakita niya ang paglambot ng mukha ni Angela. Kaya nga puli. Kaya dapat mas doble ang pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay sa kanila. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang lungkot na parabang may pinaguhugutan itong sariling karanasan. Ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil nang marinig nila ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa harap ng mansyon
Isang itim at eleganteng kotse. Sumilit sila. Arew. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng bahay. Narinig nila ang panik na boses ni Maureen. Ano, papunta na siya dito ngayon, na? Maya mabilis na lumabas si Maureen sa teres. Ang kanyang mukha ay balisa. Nakita niya si Angela na nakaupo malapit sa hardinero. Angela, anong ginagawa mo diyan? Pumasok ka dito ngayon din. Sigaw niya. At ikaw? Paling nito kay Ricardo. Ayusin mo itsura ng mga halaman diyan sa may gayete. Dalian mo, mabilis na tumayo si Angela at pumasok sa loob. Naiwan si Ricardo na naguguluhan. Sino ang darating na nagdulot ng ganoong reaksyon kay Maureen? Hindi nagtagal na laman niya ang sagot. Isang matandang babae na kahit may edad, na ay bakas pa rin ang ganda at autoridad, ang bumaba mula sa kotse. Nakasuot ito ng eleganteng bestida at perlas. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay matalas. Si Doña Remedios de Lena, ang kanyang ina. Pumasok sa isip ni Ricardo ang isang ala-ala, ang huling uusap nila ng kanyang ina, bago siya umalis. Hindi ako nagtitiwala sa babaeng yan, Ricardo. May kakaiba sa mga ngiti niya. Masyadong perpekto. Masyadong pinraktis. Sa loob, narinig ni Ricardo ang utos ni Maureen sa mga kasambahay. Linisin niyo ang lahat. Itago niyo ang lahat ng laruan. Angela, bisan mo ang mga bata. Yung pinakamalanda nilang damit. At pakisabi sa kanila, kapag tinanong sila ng lola nila, ang sasagot lang nila ay opo, at okay lang po kami. Maliwanag. Narinig din niya ang sagot ni Angela, mahina, ngunit malinaw. Pero baka po magtaka si Senora kung wala kang pakialam. Putol ni Maureen. Gawin mo ang sinabi ko, at ikaw. Dagdag nito ang boses ay mas bumaba, mas mapanganib, kapag may sinabi kang kahit anong hindi maganda. Sa biyanan ko, siguraduhin mong ito na ang huling araw mo dito. Naiintindihan mo. Nang gabing iyon habang iisa sa kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon, hindi mapakali si Ricardo. Ang pagdating ng kanyang ina ay isang hindi inaasahang pagbabago sa plano. Alam niya ang talas, ang pakiramdam nito. Alam niyang hindi ito basta malirin lang ng mga pagkukunwari ni Maureen. Ang labanan ay hindi na lamang sa pagitan niya at ni Maureen. Isa ng bagong manlalaro ang pumasok sa entablaro. At bukas, sa paghaharap ng dalawang babae, alam niyang mas maraming lihin ang mabubunyad. Ang tanong na lang ay kung handa ba siyang harapin ang mga ito. Ang tanghalian ay inihanda na parang isang piging para sa isang reyna at sa isang banda. Iyon na ito si Doña Remedios de Lena ay hindi lamang ina ni Ricardo. Siya ang matriarka ng angkan ng mga Dalena. Isang babaeng ang pangalan ay may bigat sa alta edad. Ang bawat kilos niya ay sinusukat. Ang bawat salita niya ay may kahulugan. Si Maureen sa kabilang dako ay ginawa ang lahat para maging perpektong punong abala. Ang kanyang damit ay simple. Ngunit mamahalin, ang kanyang buhok ay nakaayos ng walang kahit isang hidlang wala sa lugar. Ang kanyang nangiti ay hindi nawala sa kanyang mga labi. Ngunit kung titingnan ng mabuti ito'y hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Ricardo, bilang si Roberto, ay inatasang maglilid ng mga halaman sa terrace. Isang perpektong lugar para makita at marinig ang lahat. Napakasarap ng pinaluto mo, Maureen. Simula ni Doña Remedios.
habang tinutusok ng kanyang tinidor ang isang hipon. Bagay na bagay, sa'yo ang pamamahala sa bahay na ito. Isang papurit. Ngunit sa bibig ni Donna Remedios, ito'y parang isang pagsubok. Salamat po, Mama. Sagot ni Morn. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. Ginagawa ko lang po ang lahat para maging komportable si Ricardo at ang mga bata. Ang mga bata. Uulit ng matanda at ang kanyang mga mata ay bumaling kina Lia at Enzo na nakaupo sa tabi ni Maureen. Ang dalawa ay nakabihis ng magara, ngunit ang kanilang mga muka ay blangko. Sila ay parang mga manikang isinabit lang doon para sa palamuti. Kumusta ka na, Apo? Tanong ni Donna Remedios kay Lia. Tumingin muna si Lia kay Main bago sumagot. Okay lang po, Lola. Mahinang sabi niya. Masaya ka ba sa bago mong tita? Ang tanong ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Isang tanong na nagpabigat sa hangin. Napansin ni Ricardo ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Main sa ilalim ng mesa. Malapit sa hita ni Lia, isang tahimik na babala. Napalunok si Lia. Opo, Lola. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang klaro. Hindi na nagtanong pa si Donna Remedios. Ngumiti lang siya, isang nangiting puno ng kahulugan at nagpatuloy sa pagkain. Ang tanghalian ay nagpatuloy sa isang maingat na sayo ng mga salita. Bawat tanong ng matanda ay sinasagot ni Maureen ng mga perpektong pasagutan. Ipinipinta ang isang larawan ng isang masaya at maayos na pamilya. Ngunit ang mga mata ni Donna Remedios ay hindi lamang sa pagkain o kay Maureen nakatingin. Minsan sinusulyapan nito ang mga kasambahay. Minsan ang hardinero sa labas at madalas ang mga apoy niyang tahimik na kumakain. Matapos ang tanghalian, inaniyahan ni Maureen ang kanyang biyanan na magkape sa terrace. Ang ganda pa rin ng hardin. Sabi ni Donna Remedios, ang kanyang tingin ay lumibot sa mga rosas at sampagita. Paborito ito ni Isabela. Ang pagbanggit sa pangalan ng yumaong asawa ni Ricardo ay parang isang dagitab na dumaan kay Maureen. Opo, Mama. Kaya naman sinisiguro kong alaga ito. Pabuti naman. Sabi ng matanda. Habang umiinom ng kape, bigla niyang tinawag si Lia. Halika dito, Apo. May ibibigay, si Lola. Lumapit si Lia. Kinuha ni Donna Remedios ang kamay ng bata. Isusuot ko, itong pulseras na bigay pa sa akin ng lola ko. Habang isinusuot ang manipis na gintong pulseras, ang mga daliri ng matanda ay sadya at maingat na hinaplos ang pulsuhan ng bata. Uminto ito. Apo, saan? Galing ang gasgas na yan. Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Nalaki ang mga mata Ilya. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Wala po, Lola. Nadapo po ako. Si Maureen ay mabilis na sumingit. Naku, Mama, napakalikot po kasi nitong si Lia. Kahapon lang ay nadulas yan habang naglalaro. Tumingin si Donna Remedios mula kay Lia patungo kay Main. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Alam niyang may mali. Nang magpaalam na ang matanda, hinatid siya ni Maureen sa may pintuan. Naiwan si Ricardo sa hardin, nagpapanggap na abala. Tumaan sa harap niya si Donna Remedios. Akala niya ay lalagpasan lang siya nito, ngunit huminto ito.
Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang mga mata ni Ricardo na pilit niyang pinapupungay ay hindi nakatakas sa mapanuring tingin ng kanyang ina. Ikaw ang bagong hardinero, tanong nito. Opo, senyor. Sagot ni Ricardo na kayuko. Lumapit pa ng bahagya ang matanda sapat para sila lang ang magkarinigan. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, ngunit puno ng bigat ang mga damo sa Hardin Roberto. Sabi niya, binibigyan ng diin ang peking pangalan. Kahit anong ganda pa ng mga bulaklak, kung hindi mo bubundutin ng mga damo, hanggang sa ugat sisilain at sisirain nila ang buong hardin. Hindi ito isang payo para sa hardin. Ito ay isang mensahe. Tumingala si Ricardo, at sa isang saglit nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita niya ang pag-aalala, ang suporta, at ang sakit sa mga mata ng kanyang ina. At nakita ni Doña Remedios ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Tumango siya ng bahagya at nagpatuloy sa paglakad. Pagkaalis ng kanyang ina, ang anyo ni Maureen ay nagbago. Ang perpektong nangiti ay nawala, napalitan ng isang maskara, ang galit. Pumasok siya sa loob ng bahay na parang isang bagyo. Mula sa labas, narinig ni Ricardo ang kanyang sigaw. Hindi na pino, kundi garalgal sa galit. Lia, halika dito. Nakita ni Ricardo ang takot sa mukha ni Lia habang papalapit ito kay Maureen sa sala. Anong sinabi ko sa'yo? Sinabi kong huwag kang magsasalita ng kahit ano sa lola mo. Wala po akong sinabi. Umiiyak na sagot ng bata. Sinungaling. Bakit niya napansin ang gastas mo? Sigurado akong magsumbong ka. Gusto mo akong mapahamak. Ano, ihi ko? Hindi po, tita. Promise po. Huwag mo akong tawaging tita. Sigaw ni Maureen at sa gulat ng lahat, hinila niya ang braso ni Lia at kinalagkad papunta sa silid nito. Dahil baka isip ng masama ang lola mo, dito ka lang sa kwarto mo, hindi ka kakain ng hapunan. Isinara niya ang pinto ng malakas. Ang tunog ay umalingaungaw sa buong mansyon. Naiwan sa labas si Ricardo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, hanggang sa magdugo. Ang mensahe ng kanyang ina ay malinaw. Ang damo ay kailangan ng bunutin. Ngunit bago niya ito gawin, kailangan niyang siguraduhin na kapag binunot niya ito, hindi na ito muling tutubo pa. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ito simpleng alam sa katotohanan. Ito ay naging isang plano para sa paghihiganti, isang plano para sa hustisya, at hindi na siya iisa sa pagpapatupad nito. Ang gabi, matapos ang pagdalaw ni Doña Remedios, ay binalot ng isang nakabibing katahimikan. Ngunit para kay Ricardo, ang katahimikang iyon ay mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong sa kanya ng mga salitang hindi niya gustong marinig. Akot, palilinlang at kabiguan. Sa kanyang maliit na kwarto sa likod bahay, hindi siya makatulog. Ang imahe ng kanyang anak na kinalagkad ni Maor ay ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang bangungot na gising niyang pinapanood. Ang parusang hindi pagpapakain ng hapunan dahil lamang sa isang gasgas na napansin ng lola nito ay isang kalupitang hindi niya kayang palampasin. Kailangan niya ng patunay, isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na wawasak sa perpektong maskara ni Maureen. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng araw, umalis si Ricardo ng mansyon.
Nagpanggap siyang bibili ng mga bagong gamit para sa hardin, ngunit ang totoo'y may iba siyang pakay. Nagpunta siya sa isang maliit na electronic shop sa isang masikip na iskinita sa Quiapo. Isang lugar kung saan hindi siya makikilala. Doon sa gitna lang mga nagkukumpuning cellphone at mga segunda manong piyesa, bumili siya ng isang bagay na magiging pinakamahalagang armas niya. Isang maliit na digital ghost recorder. Hindi mas malaki, kaysa sa kanyang hinlalaki na may kakayahang mag-record ng tuloy sa loob ng maraming oras. Pagbalik niya sa mansyon, ang kanyang mga galaw ay maingat at kalkularo. Alam niyang isang pagkakamali lang ay mabubuko ang lahat. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may mga matang nakamasid. Hinintay niya ang tamang pagkakataon nang nasa loob si Maureen at abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Nagpanggap si Ricardo na naglilinis ng mga paso sa ilalim ng bintana ng kusina. Doon palihim niyang idinikit ang maliit na recorder sa ilalim ng pasamano sa pagitan ng mga halamang gumagapang. Ang itim na kulay nito ay perpektong nagtago sa anino ng mga dahon. Pindot lang sa isang maliit na baton at ang aparato ay nagsimula ng tahimik na makinig. Buong araw pinilit ni Ricardo na maging normal. Nagputol siya ng mga damo, nagdilig ng mga halaman, at nagwalis ng mga tuyong dahon habang ang kanyang puso ay kumakabog. Sa bawat pagdaan ni Maureen, malapit sa bintana, nakita niya kung paano hindi pinansin si Leah sa almusal na parabang hindi ito umikiyal. Nakita niya kung paano palihim na inabutan ni Angela ng isang sagingang bata nang hindi nakatingin ng madrasta. Ang mga maliliit na gawain ito ng kabutihan at kalupitan ay nagpatuloy. Ngunit ngayon mayroon ng isang tahimik na saksi. Hapon na nang mangyari ang kanyang hinihintay. Umupo si Maureen sa kares mga ilang talambakan lang mula sa nakatagong recorder. Dala ang kanyang telepono. Nagsimula siyang makipag-usap at batay sa kanyang masayang tono. Isa sa mga kaibigan niya ang nasa kabilang linya. "Oh girl, grabe nakaka-stress. Tumating kasi kahapon yung dragon yung biyenan ko." Narinig ni Ricardo ang bawat salita. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng isang silang hose ng tubig. Ay nako, parang laging may hinahanap na mali. Kinikilatis ako mula ulo hanggang paa. Akala mo naman kung sino. Kung hindi lang dahil kay Ricardo, matagal ko na yang sinagot-sagot. Isang tawa ang narinig niya mula sa telepono. Tapos yung mga anakan ko pa. Pagpapatuloy ni Maureen at sa puntong ito ang boses niya ay nagbago. Nawala ang pagkukunwari, lumabas ang tunay na kulay. Naku, super pasakit sa ulo. Lalo na yung babae. Feeling prinsesa, konting bagay iiyak. Kailangan mong laging takutin para sumunod. Akala niya siguro dahil anak siya ni Ricardo, pwede na siyang mag-reyna, peinahan dito. Nuay, ako ang reyna sa bahay na to. Nanigas ang mga kamay ni Ricardo. Ang bawat salita ay parang lason na tumatago sa kanyang pandinig. Pero okay lang. Sabi ni Maureen, ang kanyang biyoses ay naging masaya ulit. At least, natututo na sila. Fearless, a better motivator than love. Kapag laging may pagmamahal, lumalaking spoil pero kapag may takot, laging behalid. Affected girl. Pagbalik ni Ricardo for sure hanggang ngayon sa mga manirid niyang mga anak. Isang matinis na tawa ang sumunod. Pagkatapos ay nagbago ang usapan, napunta
sa mga bagong sapatos at chismis tungkol sa ibang mga sosyalera. Ngunit para kay Ricardo, ang pag-uusap ay tapos na. Nakuha na niya ang kailangan niya. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Hinintay niyang manahimik ang buong bahay. Hinintay niyang mamatay ang lahat ng ilaw. Sa ilalim ng buwan, dahan siyang lumabas at kinuha ang recorder. Pumalik siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto at isinaksak ang earphones sa kanyang taila. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Marin ay pumuno sa kanyang pandinig. Malinaw, walang duda. Bawat salita ng panlalait, bawat tawang mapanghusga, bawat amin sa kanyang malupit na pamamaraan, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng sobrang higpit, ang kanyang mga ugat ay lumitaw sa galit. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang mga luha ng galit ng pagsisisi at ng matinding sakit para sa kanyang mga anak. Ulit niyang pinakinggan ang recording. Fear is a better motivator than love. Ang mga salitang iyon ay parang maratang bakal na ipinantatak sa kanyang puso. Biglang, sa gitna ng kanyang galit, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na kasing brilyante at kasing pigloso ng kanyang sitwasyon. Nang mga sumunod na araw, napansin niya ang pagiging abala ni Maureen. May mga dumarating na caterer, event organizer at floret. Narinig niya itong kausap sa telepono. Ulit na binabanggit ang isang charity gala. Pero, kailangan perfect ang lahat. Sabi nito, sa isa na namang tawag. This is my chance to shine. Ipapakita ko sa buong alta sosyedad na ako si Maureen Dailena ay hindi lang isang track youth. Philanthropist at gaganapin dito sa mansyon. Iimbita ako ng media. Kailangan ng pamilya Dailena ang maging sentro ng atensyon. At doon naintindihan ni Ricardo ang lahat. Isang malaking party, isang endablado, isang pagkakataon para ipakita ni Maureen ang kanyang peking kabutihan. Ngunit para kay Ricardo, ito ay isang iba't ibang uri ng pagkakataon. Ito na ang perpektong entablado, hindi para sa kanya, kundi para sa katotohanan. Dito, sa harap ng lahat ng mahahalagang tao, sa harap ng mga kamera sa gitna ng karangyaan na pinakahiingatan ni Maureen, ito, wawasakin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Francis. Nakuha ko na, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Ang alin ng ebidensya. Oo. At higit pa doon, may plano na ako. Francis, pakinggan mo kong mabuti. Inilahan niya ang kanyang plano, ang charity gala, ang mga bisita, ang media, at ang recording na magiging hudyat ng pagbagsak ni Maur. Sa kabilang linya, natahimik si Francis. Blake, sigurado ka ba diyan? Masyadong malaki, masyadong iskandaloso. Lanuan din ang ginawa niya sa mga anak ko. Sagot ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na bintana. Malaki at skandaloso. It's poetic, justice. Sisirain ko siya gamit ang mismong bagay na pinakamamahal niya, ang kanyang reputasyon. Ang gabi ng charity gala. Na ang magiging huling gabi ni Maureen Dailena bilang reyna ng mansyon at si Ricardo ang hamak na hadinero ang siyang aalis ng korona sa kanyang ulo. Habang papalapit ang araw ng charity gala, ang mansyon ay naging isang pugad ng abalang mga bubuyog. Ang bawat sulok ay nililinis, inikinis, at pinapaganda.
Si Maureen ay parang isang general na nagmamando sa kanyang mga sundalo. Ang bawat utos ay matalas at walang puwang para sa pagkakamali. Sa gitna ng lahat ng ito, si Angela ay gumagalaw na parang anino ginagawa ang kanyang trabaho ng tahimik, ngunit may bigat sa kanyang mga balikat. Isang hapon, habang si Ricardo ay aayos ng mga paso ng orchid sa may hardin, nakita niyang nakaupo si Angela sa isang maliit na bangko sa likod ng kusina. Nakayuko ito, nakatingin sa kanyang telepono. Ang karaniwang kalmadong anyo nito ay napalitan ng bakas ng pagkabalisa. Kaya, maya nakita ni Ricardo na nanginginig ang mga kamay nito habang ibinabalik ang telepono sa kanyang bulsa. Nilapitan niya ito, dala ang isang pandilig. Okay lang, Angela? Tanong niya ang kanyang boses. Pilang si Roberto ay magaspang, ngunit may bahid ng pag-aalala. Nagulat si Angela, mabilis niyang pinunasan ang gilid ng kanyang mata kung saan may namumuong luha. Pilit siyang ngumiti. Ay opo, Kuya Roberto. Okay lang to. May naalala lang po. Hindi naniwala si Ricardo. Umupo siya sa di kalayuan. Nagpapanggap na nagpapahinga. Mukhang malalim ang iniisip mo. Sabi niya. Kung ayaw mong usapan, ayos lang. Pero minsan nakakatulong din na may nakikinig. Tumingin si Angela sa kanya. Sa mga mata ng haldinerong ito, nakakita siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang uri ng unawa na bihira niyang makita sa iba. Huminga siya ng malalim na parabang iipon ng lakas ng loob. Tumawag po kasi ang kapatid ko, mahinang sabi niya. Ang asawa niya po sinaktan na naman siya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ricardo. Lasing na naman, tanong niya. Nagulat si Angela sa tanong, paano niyo po nalaman? Ganyan. Naman palagi, hindi ba mapait na sagot ni Ricardo? Kapag walang pera, o kaya'y nalalasing, laging may dahilan para manakit. Tumango si Angela, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ayaw niyang umalis. Sabi niya, para daw sa mga anak niya. Titiisin niya daw ang lahat, pero hindi niya naiintindihan. Nakikita ng mga bata ang lahat. Natututo silang matakot. Natututo silang manahimik. Ang kanyang boses ay naging basad. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Ricardo ang tapang ni Angela, ang kanyang pambihilang aalaga, kina Lia at Enzo ay hindi lamang dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Ito ay nagmumula sa isang lugar na mas malalim sa isang sugat na pilit niyang ginagamot. Ikaw, dahan. Dang tanong ni Ricardo. Naranasan mo na rin ba? Hindi agad sumagot si Angela. Tumingin siya sa malayo sa mga pader na nakapalibot sa mansyon na parabang inaalala ang isang pader na matagal na niyang nilayasan. Hindi ko po asawa, bulong niya. Pero ang tatay ng panganay ko akala ko, ibig. Yun pala aali ang tingin niya sa akin. Bawat kilos ko, binabantayan. Bawat kausap ko, pinagseselosan. Nagsimula sa sigaw, tapos sa tulak. Hanggang sa isang araw umuwi akong may pasa sa mukha. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumakas po ako. Isang gabi habang tulog siya, dinala ko ang anak ko at umalis kami. Walang pera, walang danit. Pero malaya. Mas gugustuhin ko pong maghirap ng malaya kaysa mabuhay sa isang hawlang ginto na puno ng takot. Ang kanyang kwento ay parang isang kutsilyong humiwa sa puso ni Ricardo.
Ang babaeng ito na tinitingnan ni Maureen bilang isang hamak na utusan ay mas matapang pa kaysa sa sino ang kilala niya. Matagal na akong nanahimik noon, pagpapatuloy ni Angela, ang kanyang boses ay mas matadag na ngayon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko nahahayaang maulit yon. Hindi sa akin, at lalo na sa ibang tao. Lalo na sa mga batang walang laban. Kaya po siguro ganito ako kina Lia at Eno. Ayokong makita silang lumalaki sa takot. Tumingin siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kahit na ang kapalit nito ay ang trabaho ko, Kuya Roberto. Ayokong dumating ang araw na titingnan ko ang sarili ko sa salamin at makikita ko ang babaeng duwag na walang ginawa. Walang masabi si Ricardo. Ang paghanga niya kay Angela ay lumalim pa. Hindi lang siya isang kakampi. Siya ay isang inspirasyon. Ang kanilang pag-uusap ay natigil nang marinig nila ang matinis na boses ni Maur mula sa loob. Angela, asan ka na ba? Ang daning gagawin dito. Mabilis na tumayo si Angela. Sige po, kuya. Sabi niya, pilit nang mumingiti. Salamat po sa pakikinig. Habang pinagmamasdan niya itong maglakad palayo, isang bagay ang napansin ni Ricardo. Ang bawat hakbang ni Angela, kahit gaano kapagod, ay may bigat ng isang taong alam ang kanyang ipinaglalaban. Kinagabihan, habang si Ricardo ay nagliligpit ng kanyang mga gamit, nakita niya ang isang bukas na pinto sa stockroom, isang maliit na silid kung saan itinatago ang mga lumang gamit ng pamilya. Narinig niya ang mahinang tunog ng pag-iyak. Dahan siyang sumilit. Nakita niya si Angela, nakaupo sa sahig. Hawak ang isang lumang photo album. Pinuksan niya ito. Sa loob, naroon ng mga litrato ni Isabela, ang yumaong asawa ni Ricardo. Mga litratong masaya, puno ng buhay, kasama si Ricardo. Kaaga si Lia habang buntis kay Eno. Maya may kinuha si Angela mula sa kanyang bulsa. Isang piraso ng litrato, ang kalahati ng isang litrato na punit. Idinikit niya ito sa isang buong litrato mula sa album. Ito ang nawawalang kalahati ng isang litrato ni Isabela, kung saan kasama nito sila. Ang mukha ni Isabela ay may punit sa gitna. Bakit mo ginagawa yan? Mahinang tanong ni Ricardo mula sa pintuan. Nagulat si Angela at mabilis na itinago ang literato. Kuya Roberto, na nakita ko lang po ito sa basurahan sa kwarto ni Maang Moreng. Punit na po. Sayang naman po. Ang ganda pa naman ni Maang Isabela. Tinitigan ni Ricardo ang punit na litrato. Si Maureen. Kahit ang ala ng kanyang asawa ay gusto nitong burahin. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan, mainit at mapait. Itago mo na lang yan, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay bahagyang gatgalgal. Baka mapahamak ka pa kapag nakita yan ni Maang. Tumango si Angela at maingat na isinara ang album. Ngunit bago umalis, lumingon ito sa kanya. Kuya Roberto, sabi nito, alam niyo po may mga pilat na nakikita, pero ang pinakamasakit na tilat ay yung mga nasa puso. Sana po balang araw gumaling din ang mga pilat sa puso ng mga batang ito. At sa mga salitang iyon, umalis na ito. Iniwan si Ricardo sa dilim, kasama ang mga multo ng nakaraan at ang nagbabadyang bagyo ang hinaharap. Ang mga pilat ni Angela ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas. Hindi na lamang ito para sa kanyang mga anak. Ito ay para rin
sa lahat ng mga biktima na piniling manahimik. At sa gabi ng charity gala, sisiguraduhin niyang ang kanilang mga tinig kasama ng sa kanya ay maririnig sa buong mundo. 2 araw bago ang charity gala, ang hangin sa mansyon ay halos hiniwa sa sobrang tensyon. Si Maureen ay parang isang bagyong malapit ng maghasik ng lagin. Bawat maliit na bagay ay nagiging dahilan ng kanyang inis. Isang basong may bahid ng mansa. Isang kortinang hindi pantay. Ang pagkakatupi, isang bulaklak na nagsisimula ng malanta. Ang kanyang mga sigaw ay umaling awilyo, at ang lahat ng kasambahay ay naglalakad na parang tumitipa sa mga basag na bote. Para kay Ricardo, ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimti. Ang makita ang paghihilap ng mga tao sa paligid niya, lalo na ang kanyang mga anak, ay parang libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang araw na yon ang itinakda ni Maureen para sa sighting ng mga damit na isusuot ng mga bata sa party. Tumating ang isang kilalang designer, dala ang 2 maliliit na kasuotan. Para kay Enzo, isang miniature tuxedo. Para kay Leah, isang kulay abo na bestida na gawa sa organa sa puno ng mga borda at maliliit na kristal. Maganda ito. Ngunit sa unang tingin palang alam na ni Ricardo na ito'y hindi komportable para sa isang bata. Sa malaking silid kung saan nakatayo ang isang kariway mirror, pinilit ni Maureen si Leah na isuot ang bestida. Mula sa labas ng bahagi bukas na pinto, nagpanggap si Ricardo na nagpupunas ng mga dahon. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa loob. Tumayo ka ng diretsyo, Leah. Utos ni Maureen, habang isinasara Angel sa likod ng bata. Huwag kang malikot. Tita, ang sikip po. Mahinang reklamo ni Leah, ang kanyang mga balikat ay tila naiitit. Hindi po ako makahinga. Nonsense. Eksakto lang yan sa'yo. Huwag kang maate, sabi ni Maureen. Hinihila ang mas mahigpit ang zipper. Napangiwi sa sakit si Leah. Kailangan maganda ka sa party. Ikaw ang magiging mininiko. Pinilit ding lagyan ni Maureen ng light makeup ang mukha ng bata. Isang bagay na hindi pa kailanman nangyari noon. Ayan, perfect. Isang maliit na anghel. Sabi niya hindi sa bata, kundi sa sarili niyang refleksyon sa salamin na para bang si Leah ay isang proyekto lamang. Pagkatapos ng ilang sandali habang ikot si Leah sa harap ng salamin, ay sunod sa utos ni Maureen, ang laylayan ng mamahayang bestida ay sumabit sa paa ng isang maliit na mesa. Isang maliit, halos hindi marinig, na tunog ng pagkapunit ang narinig. Ngunit para kay Maureen, ang tunog na iyon ay kasing lakas ng isang kulog. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang tingin ay bumaba sa maliit na punit sa gilid ng bestida. Ang kanyang mukha, na kanina puno ng pagmamalaki, ay biglang naging isang maskara ng purong galit. Anong ginawa mo? Sigaw niya, ang kanyang boses ay biglang naging matinis at nakakatako. Hindi ko po sinasadya. Tita. Nanginginig na sabi ni Leah, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Walang silbi. Ang simple ng inuutos ko. Sao hindi mo pa magawa ng maayos? Alam mo ba kung gaano kamahal ang bestidang yan? Sinisira mo ang lahat. Hinawakan niya ang balikat ni Leah ng mahigpit. Tingnan mo ang ginawa mo, sigaw niya, itinuturo ang punit. Sa puntong yon, si Angela, na naglilinis sa kabilang kwarto, ay narinig ang sigawan. Mabilis siyang lumabas at nakita ang eksena.
Nakita niya ang takot sa mukha ni Leah at ang aapoy na galit sa mga mata ni Marin. Baka po pwedeng tahiin na lang. Mahinahon niyang sabi dahang lumalapit. Maliit lang naman po ang punit. Ang atensyon ni Maureen ay biglang nabaling kay Angela. At sino ka para makialam dito? Kasambahay ka lang. Huwag mo akong tinuturuan sa dapat kong gawin. Hindi po maamo. Pero bata lang po si Leah. Aksidente lang po ang nangyari. Si Marin, na tila naghahanap ng mapagbubuntulan ng kanyang galit, ay humakbang patungo kay Angela. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinila niya si Leah sa braso at kinalagkad papunta sa kwarto nito. Dahil sa'yo, kailangan kong tawagan ulit ang designer. Dagdag gastos, dagdag abala. Sigaw ni Main habang kalagkad ng umiiyak na bata. Si Angela ay hindi na nakatiis. Sumunod siya sa kanila. Tama na po. Nasasaktan na po ang bata. Pakiusap niya ang kanyang boses ay naninginig na rin. Pagdating sa pinto ng kwarto ni Leah, biglang humarap si Maureen. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sinabi nang huwag kang makialam ba? Pero bago pa man matapos ni Angela ang kanyang sasabihin, itinulak siya ni Maureen ng buong lakas. Nawala ng balance si Angela. Ang kanyang likod ay tumama ng malakas sa padilan ng pasilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan ay malutong at masakit. Napaa siya hawak ang kanyang tagiliran. Mula sa hardin, nakita ni Ricardo ang lahat sa pamamagitan ng malaking bintanang salamin sa pasilyo. Nakita niya ang pagtulak. Nakita niya ang pagbagsak. Isang bagay sa loob niya ang pumutok. Ang pagtitimbi na inipon niya sa loob ng maraming linggo ay biglang naglaho. Ang kanyang paningin ay nagdilin sa galit. Pinitawan niya ang hawak na gunting hardin. Ang metalikong tunog nito ay lumikha ng alinongaw sa katahimikan ng hardin. Hahakbang na sana siya papasok, handang kalimutan ng plano at durugin ang lahat. Ngunit bago pa man niya magawa yon ng boses ni Maureen, ay muling sumigaw puno ng pagwawagi at kapangyarihan. Yes, fired. Sigaw niya kay Angela, na pilit, bumabangon mula sa sahig. Pero hindi ka aalis na yon. Magsisilbi pa. Silbi ka hanggang matapos ang party bukas. Gusto kong makita mo kung paano ako magtagumpay habang ikaw ay papalayas na sa bahay na ito. At pagkatapos sisiguraduhin kung wala nang tatanggap kahit saang lupalop ng Maynila. Crow out of my house. Pagkasabi noon, pumasok si Maureen sa kwarto ni Leah at isinara ang pinto ng pagkalakas. Naiwan si Angela sa sahig. Umiiyak ng tahimik, hindi dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa sakit ng kanyang pagkatalo. Nakatayo lang si Ricardo sa labas. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang hininga ay mabigat. Ang pagpipigil sa sarili na huwag pumasok at tapusin ang lahat. Ngayon din ng pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa kanyang buong buhay. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit. Ngunit ang mga huling salita ni Maureen ay nagbigay sa kanya ng isang malamig na kaliwagan. Gusto kong makita mo kung paano ako magtagumpay. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Maureen. Ang paghihiganti ay mas matamis kapag tinihahain sa tamang panahon. At ang tamang panahon ay bukas ng gabi. Dahan niyang dinampot ang gunting mula sa damuhan. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal.
Hinawakan niya ang maliit na recorder sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang alas. Ito ang kanyang sandata. Bukas ng gabi, hindi lang si Angela ang aalis. Bukas ng gabi, ang reyna mismo ang kanyang palalayasin mula sa kanyang sariling palasyo. Ang mansyon ng mga Belena ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang kapayapaang dulot ng kaayusan, kundi ang mabigat na pananahimik na laging nauuna sa isang malakas na bagyo. Ang bawat isa ay gumagalaw ng may iingat na parabang ang isang maling hakbang ay maaaring maging sanhi ng pagguho ng lahat. Sa kusina si Angela ay nagtatrabaho ng walang imik. May bahagyang pamamaga sa kanyang pisngi kung saan ito tumama sa pader, at siya ay bahagya ika kung maglakad. Ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang blankong maskara na nagtatago sa sakit at kahihiyan na nararamdaman niya. Bawat utos ni Moren ay sinusunod niya ng walang tanong. Isa na siyang bilanggo na nagbibilang malamang ng oras bago ang kanyang paglaya o sa kasong ito ang kanyang pagpapalayas. Si Moore naman ay nasa kanyang elemento. Bawat oras may dumarating na delivery. Mga bulaklak, mamahaling alak, mga palor. Naglalakad siya sa loob ng bahay na parang isang reyang naghahanda para sa kanyang koronasyon. Ang insidente kahapon ay tila ganap na niyang kinalimutan. Para sa kanya si Angela at ang mga bata ay nangamuwadles lamang na kailangang ilagay sa tamang lugar. Gabi na, ang mga ilaw para sa party ay nakasabit na sa hardin. Kumukutikot na parang mga bituin sa gitna ng kadiliman. Tapos na ang trabaho ni Ricardo, ngunit hindi pa siya bumabalik sa kanyang silid. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Pinagmamasdan ang bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Ngunit ngayon ay parang isang entablado para sa isang trahedya. Maya lumabas si Angela mula sa kusina, may dalang isang maliit na bag ng basura. Nakita niya si Ricardo na nakaupo sa dilim. Atubili siya sandali pagkatapos ay lumapit. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa batong malapit kay Ricardo, kapwa nakatingin sa kumikinang na mga ilaw. Ayos ka lang. Pasag ni Ricardo sa katahimikan. Ang kanyang boses bilang si Roberto ay mas magaspang kaysa dati, dala ng pinitigilang galit. Umiling si Angela. Hindi aminado niya ang kanyang boses ay mahina. Pero magiging ayos din ako. Bukas pagkatapos ng lahat ng ito, aalis na ako. Hindi ko na sila makikita. Hindi ko na makikita ang paghihirap nila. May pait sa kanyang huling mga salita. Aalis ka na. Parang wala kang nagawa. Tumingin si Angela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. May nagawa ba ako, Kuya Roberto? Sinubukan kong tumulong, pero sa huli ako pa ang napahamak. At ang mga bata, mas lalo lang silang mapag-initan. Kinuha ni Ricardo ang isang baso ng tubig mula sa tabi niya. Isang basong inihanda niya kanina pa nagbabakas, sakaling makikita niya si Angela. Inabot niya ito para sa'yo. Sabi niya, ang tapang kailangang painumin din paminsan, para hindi matuyo. Tinitigan ni Angela ang baso, pagkatapos ay tumingin kay Ricardo. Sa simpleng alok na yon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang pag-unawa. Kinuha niya ang baso at uminom. Salamat, sabi niya, sa buong bahay na ito, kayo lang po yata ang nakakakita. Marami akong nakikita, sagot ni Ricardo. Ang kanyang tingin ay bumalik sa bintana ng silid ng kanyang mga anak. Nakikita ko ang isang babaeng mas piniling masaktan kaysa manahimik.
Iyon ay hindi pagkatalo, Angela. Iyon ay karangalan. Ang pagbanggit niya sa pangalan nito nang walang aalinlangan at ang bigat ng kanyang mga salita ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Angela. Initigan niya ang hardinero. Ang kanyang mga kamay ay magaspang. Ang kanyang damit ay simple. Ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi angkop sa isang ordinaryong hardinero. Bukas, pagpapatuloy ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging mas mababa, halos isang bulong. Bukas ng gabi, magbabago ang lahat. Maniwala ka sa akin, isang pangako. Isang pangako mula sa isang taong halos hindi niya kilala. Ngunit sa kung anong dahilan, naniwala siya. Mayroon, sa tono ng pananalita ni Roberto na nagbibigay ng katiyakan. Isang katiyakan na ang katarungan, kahit gaano katagal magtago, ay palaging darating. Tumayo na si Angela. Sana nga po kuya, sabi niya, para sa mga bata. Nang akmang tataykod, na siya muli siyang pinigilan ni Ricardo. Angela. Lumingon ito. Salamat, sabi ni Ricardo. Isang simpleng salita, ngunit puno ng lahat ng pasasalamat na hindi niya masabi bilang si Ricardo Lena. Salamat sa pagprotekta sa kanyang mga anak. Salamat sa iyong tapang. Salamat sa pagiging ilaw sa madilim na bahay na ito. Tumango lang si Angela. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago tuluyang pumasok sa loob. Naiwan si Ricardo sa dilim. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Franz. Pwede na ang lahat? Tanong ni Ricardo. Oo. Nakausap ko na ang kontak ko sa media. May ilang reporter na darating hindi lang para sa charity, kundi para sa isang exclusive story. Sagot ni Francis. Ang mga security, personnel, napalitan ko na ng mga tao ko. Ang sound system, may access na tayo. Set up na ang lahat. Ikaw na lang ang hinihintay, Rick. Good. Sabi ni Ricardo, sigurado ka na ba talaga dito? This will be messy. Tumingin si Ricardo sa bintana ng master's bedroom, kung saan nakikita niya ang anino ni Maureen na nagsusukat ng isang kumikinang na gown. Ang paglilinis laging madumi sa simula, sagot niya. Oras na para walisin ang basura sa labas ng bahay ko. Ibinaba niya ang telepono. Ang simoy ng hangin ay biglang lumanig. Ang mga bituin sa langit ay tila nagtago sa likod ng mga ulap. Ang katahimikan ay nabasag ng papalapit na kulog sa di kalayuan. Ang gabi, bago ang bagyo at bukas sa gitna ng perpektong pagdiriwang ni Maureen. Sisiguraduhin ni Ricardo na siya ang magiging kulog at kidlat. Siya ang magiging bagyo na wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Ang gabi ng charity gala ay dumating na parang isang eksena mula sa isang marang pelikul. Ang mansyon ng mga Velena ay naliligo sa gininto ang liwanag. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting rosas at kumikinang ng mga kristal. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang mahinang tunog ng isang string quartet na tumutugtog sa isang sulok ng hardin. Ang mga bisita, mga senador, mga business tycoon, mga sikat na artista at ang mga reyna ng alta sodad ay dumating na suot ang kanilang pinakamagagarang kasuotan. Bawat isa ay bumabati kay Maureen na siyang bituin ng gabi. Nakasuot siya ng isang silver na gown na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang liig ay pinalamutian ng isang kwintas na diamante. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. Ang kanyang tawa ay parang musika.
Siya ang larawan ng kagandahan, yaman, at kabutihang loob. Sa gitna ng karamihan si Ricardo, bilang ang hardinerong si Roberto ay gumagalaw ng hindi napapansin. Inatasan siyang mag-profile ng mga ice bucket at tiyaking malinis ang paligid ng pool. Ang kanyang kupas na uniforme ay isang malaking kontradiksyon sa karangyaan sa paligid niya. Walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Para sa kanila, siya ay bahagi lamang ng tanawin, isang aninong nagsisilbi sa kanilang kaginhawaan. Sa isang sulok, nakatayo si Angela. Suot ang kanyang itim na uniforme. May hawak na isang tray ng mga baso ng siyang painin. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto palihim na sinusuyapan ang dalawang bata, Sina at Enzo, na nakaupo sa isang maliit na mesa malapit sa entablan. Maya umakyat si Maureen sa isang maliit na entablan. Kinuha niya ang mikropono. Good evening everyone. Pati niya ang kanyang boses ay puno ng init at kasiglahan. Welcome to our humble home. Tonight we are not just here to celebrate, we are here to give back. Nagpatuloy siya sa kanyang talumpati, puno ng mga salita tungkol sa pagtulong sa mga batang kapuspalad. Ang bawat pangungusap ay perpekto. Ang bawat ngiti ay nakahanda. Palakpakan ng mga tao na bibigyan sa kanyang kagandahan at kabutihan. And those cars. Pagpapatuloy niya, ang inspirasyon ko sa lahat ng ito ay ang aking dalawang anghel, ang aking mga minamahal na anak, Leah and Enzo. Itinuro niya ang mga bata. Ang spotlight ay bumaling sa kanila. Napatikit si Leah sa biglaang liwanag. Si Enzo ay nagtago sa likod ng kanyang kapatid. Halik kayo, mga anak. Hello kayo sa mga bisita. Tawag ni Ing. Ang kanyang nanangiti ay hindi nagbabago, ngunit ang kanyang mga mata ay may matalim na utos. Nanginginig na tumayo ang dalawang bata at lumapit sa entablal. Hawak ni Leah ang kamay ng kanyang kapatid. Tingnan ninyo sila, sabi ni Maureen sa mikropono. Ang bunga ng tamang pagdidisiplina at pagmamahal, isang patunay na sa tamang gabay ang mga bata ay lumalaking mabuti at magalang. Ipinaparada niya ang mga bata na parang mga tropyo. Ang mga bisita ay umingiti at pumapalakpak. Ngunit si Ricardo mula sa dilim ng hardin ay nakikita ang panginginig sa mga kamay ni Leah at ang takot sa mga mata ni Enzo. Biglang sa gitna ng katahimikan si Enzo na marahil ay natakot sa dami ng tao at sa matinding liwanag ay humakbang paatras at aksidenteng natabig ang isang maliit na mesa sa likod niya. Isang pitsel ng pulang juice ang natapon diretso sa mamahaling silver na gown ni Maureen. Ang buong hard ay natahimik. Ang naniti sa mukha ni Maureen ay naglahon na parang bula. Ang kanyang mga mata ay dahang bumaba sa malaking pulang mansa na kumakalat sa kanyang damit. Sa isang sagitang perpektong maskara ay gumuho. Enzo. Ang kanyang bulong ay puno ng lason sapat lang para marinig ng mga bata. Ngunit ang galit sa kanyang mukha ay nakita ng lahat. Nagsimulang umiyak si Enzo. Ang katinuan ni Maureen ay biglang nawala. Sa harap ng daang tao, sa harap ng media, ang kanyang tunay na kulay ay lumabas. Inila niya si Leah ng marahas na parabang ito ang may kasalanan. Tingnan mo ang ginawa ng kapatid mo, palagi na lang kayong pagbigat. Sigaw niya, ang kanyang boses ay hindi na pino kundi garagal. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang sampalin ang umiiyak na si Leah. Ang mga bisita ay napasinghap.
Ang mga kamera ay nagsimulang mag-fly. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa mukha ng bata, tumigil ka. Isang malakas na boses ang umalingaw sa sound system. Mas malakas pa kaysa sa musika. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa anino ng hardin, isang lalaki ang humakbang papalabas patungo sa liwanag. Ang hardinero. Hinawakan ni Angela si Leah at inilayo kay Main. Ang sangbal na para sana sa bata ay tumama ng buong lakas sa pisngi ni Angela. Ang tunog ay malutong at malakas at kumalingaw ito sa buong hardin. Napasingha ang lahat. Si Maureen, na ngayon ay tuluyan nang nawala sa sarili ay lalong nagalit. How dare you? Ngunit ang atensyon ng lahat ay na kay Roberto na ngayon. Naglalakad siya papalapit sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat at may determinasyon. Sino ka para utusan ako? Umalik ka sa trabaho mo, hampas lupa. Sigaw ni Maureen sa kanya. Uminto si Ricardo sa paanan ng entablado. Tumingin siya sa mga mata ni Maureen. Isang tingin na puno ng galit, sakit at kapangyarihan. Dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggal ang peking bigote at balbas. Pagkatapos, inalis niya ang kupas na sombrero. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkabigla. Diyos ko, si Ricardo Galena. Anong nangyayari? Ang mukha ni Main ay naging puti na parang papel. Umurong siya na para bang nakakita ng multo. Ha? Hindi. Imposible. Nasa Singapore ka talaga ba? Sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses na yon ay ang pamilyar na boses ng isang bilyonary kalmado makapangyarihan at nakakakilabo. Inuha niya ang mikropono mula sa kinakabahang host. Good evening, sabi niya sa mga namumutlang bisita. Patawad sa abala. Mukhang may basura na kailangan kong ilabas. Tumingin siya ng diretso kay Maureen. Richard, magpapaliwanag ako. Nanginginig na sabi ni Maureen. Huwag nang putol ni Ricardo. Dahil ako, sa loob ng 3 linggo, ay nakikinig. Nakikinig sa lahat ng kasinungalingan mo, itinaas niya ang maliit na voice recorder. At ngayon, oras na para kayo naman ang makinig. Idinikit niya ang recorder sa mikropono. Ang boses ni Maur ay umalingaw sa buong paligid malinaw at hindi maikakala. Nako, super pasakit sa ulo. Lalo na yung babae. Kailangan mong laging takutin para sumunod. Fear is a better motivator than love. Kapag laging may pagmamahal, lumalaking spoiled. Pagbalik ni Ricardo for sure hangang-hanga ayon sa mga mannered niyang mga anak. Ang bawat salita ay parang isang bomba na sumasabog sa gitna ng perpektong pagdiriwang. Ang mga bisita ay hindi makapaniwala. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Si Maureen ay parang isang estatwang gumuho. Itigil mo yan, kasinungalingan yan. Sigaw niya sinusubukang agawin ang recorder. Ngunit hinarang siya ng mga security guard, ang mga bagong security guard ni Ricardo. Mga anak, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging malambing habang bumabaling kina Leah at Enzo, na ngayon ay nasa tabi na ni Angela. Lumuhod siya sa harap nila. Tapos na. Hindi na kayo sasaktan ni tita. Promise ni Daddy. Umiiyak na yumakap si Leah sa kanyang liid. Daddy, bumalik ka na. Hindi ako umalis. Anak,
Nandito lang ako palagi. Pulong ni Ricardo, niyakap ng mahigpit ang kanyang dalawang anak. Si Marine, nang mayon ay napapaligiran na ng mga guard, ay sumisigaw na parang isang baliyo. Hindi mo to magagawa sa akin, Ricardo. Ako ang asawa mo. Tumayo si Ricardo. Tinitigan niya ang babae, hindi na may galit, kundi may awa. Ang asawa ko ay namatay 1 taon na ang nakalipas. Malamig niyang sabi. Ikaw, isa ka lang pagkakamali. Umarap siya sa hepe ng security. Ilabas niyo siya sa pamamahay ko. Habang kinaladkad si Marin palayo, nagpupumiglas at sumisigaw ng mga sumpa, ang lahat ay nakatingin lang. Ang bituin ng gabi ay bumagsak. Ang kanyang kinang ay napalitan ng dumi ng katotohanan nang mawala na siya isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa hardin. Dahan, lumapit si Ricardo kay Angela. Yakap pa rin ang dalawang bata. Ang pisngi ni Angela ay namumula at maga. Salamat, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya kailangang itago. Salamat sa lahat, tumingin si Angela sa kanya, pagkatapos ay sa mga bata. Sa gitna ng gulo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bagbiyo ay tapos na at sa wakas pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman, isang sinaid ng pag-asa ang nagsimulang sumilay sa mansyon ng mga Belena. Kinabukasan ng mansyon ng mga Belena ay nagising sa isang katahimikang matagal nang hindi naramdaman. Wala na ang mabigat na tensyon na nagpapahirap sa bawat paghinga. Wala na ang mga utos na puno ng talin. Ang mga tingin na puno ng panunumbat. Ang natira ay ang malinis na hangin ng umaga at ang banayad na sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana. Ang mga kasambahay ay gumagalaw ng mas magaan. May mga mahihinang ngiti, mga bulungan ng pag-uusap na hindi na kailangang ilihin. Ang balita tungkol sa nangyari kagabi ay kumalat na sa buong bansa. Ang pangalan ni Maur ay nasa lahat ng pahayagan at social media, hindi bilang isang pilantropo, kundi bilang isang mapagpanggap na magasta. Ang kanyang pagbagsak ay kasing bilis at kasing ingay ng kanyang pag-akyat. Tasilid kainan si Ricardo ay nakaupo kasama ang kanyang mga anak. Walang formalidad. Walang sapilitang kilos. Si Enzo ay masayang naglalaro sa kanyang pagkain habang si Leah ay tahimik na nagkukulay sa isang coloring book sa tabi ng kanyang ama. Daddy, biglang sabi ni Leah, hindi inaalis ang tingin sa kanyang papel. Hindi na po babalik si Tita Moraine. Inaplos ni Ricardo ang buhok ng anak. Hindi na, anak. Hindi na siya babalik dito. Bakit po siya naging masama? Tanong ulit ng bata. Isang tanong na simple, ngunit puno ng bigat. Huminga ng malalim si Ricardo. Hindi ko alam, prinsesa. Siguro may mga tao na nakakalimutan kung paano magmahal. Pero ang importante, nandito na ulit si Daddy at hindi na ako aalis. Tumango si Leah at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maya dumating si Don Remedios. Ngunit na yon wala na ang kanyang mapanuring mga mata. Ang dala niya ay isang malaking basket ng mga putas at isang yakap na puno ng pagmamahal para sa kanyang mga apo. Sa wakasok, bulong niya kay Ricardo habang yakap ito. Umalik na ang liwanag sa bahay na ito. Hapon na nang magkaroon ng pagkakataon si Ricardo na kausapin si Angela. Naabutan niya ito sa hardin, nakaupo sa parehong bangko, kung saan sila madalas
usap. Ang pamamaga sa pisngi nito ay bahagya ng humupa. Angela, tawag ni Ricardo. Lumingon nito. Mumiti siya ng bahag. Sir, Ricardo. Umupo si Ricardo sa tabi niya. Gusto kong humingi ng tawad. Simula niya. Nagsinungaling ako sa iyo. Ginamit ko ang pagbabalat kayo para sa sarili kong layunin. Umiling si Angela. Naiintindihan ko po, sir. Inawa niyo po yun para sa mga anak ninyo. Walang ama ang hindi gagawin ang lahat para sa kanila. Pero nasaktan ka dahil sa akin. Ang sampal na yan dapat ay para sa akin. Ang mahalaga po ligtas na sila. Sabi ni Angela, ang kanyang tingin ay napunta sa dalawang bata na naghahabulan na yon. Sa damuhan ng kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa hangin. Iyon lang po ang gusto ko, ang marinig silang tumawa ulit. Isang sandali ang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan kundi isang katahimikang puno ng unawa at respeto. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamat. Sabi ni Ricardo, pera, bahay, trabaho. Kahit anong hilingin mo ibibigay ko. Muling kumiling si Angela, isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi po ako tumulong para sa kapalit, sir. Tumulong po ako dahil iyon ang tama. Tumayo siya. Siguro po oras na para umalis na ako. Umalis? Nagulat na tanong ni Ricardo. Pero bakit? Pwede kang manatili dito. Bilang kaibigan ng pamilya. Kailangan ko pong bumuo ng sarili kong buhay. Mahinahong, sabi ni Angela. Malayo sa mga anino ng nakaraan, pareho nang sa inyo. Kailangan nyo rin pong magsimula ulit kayong talo. Tumingin siya sa mga bata, pagkatapos ay kay Ricardo. Pero huwag po kayong alala, dadalaw po ako. Gusto ko pong makita kung paano sila lalaking masaya at matapang. Alam ni Ricardo na tama si Angela. Ang koneksyon nila ay nabuo sa gitna ng isang madilim na kabanata. At para tunay na makapagsimula muli, kailangan nilang isara ang aklat na yon. Iingat ka, Angela, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Kayo rin po, Sir Ricardo. At sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata, hindi bilang amo at kasambahay. Hindi bilang bilyonaryo at hardinero, kundi bilang dalawang taong pinagtagpo ng isang pagsubok. Patumabas na mas matatag makalipas ang ilang buwan ang hardin ng mga Belena ay mas makulay kaysa dati. Si Ricardo suot ang isang simpleng shirt at shorts ay nagdidilig ng mga rosas. Ang kanyang mukha ay mas payapa. Ang mga guhit ng kalungkutan ay napalitan na ng mga linya ng pagngiti. Daddy, mas mabilis ako. Sigaw ni Leah habang nagpapatulakan sila ni Enzo sa isang bagong swing set na nakasabit sa puno ng mangga. Ang kanilang mga tawa ang nagsisilbing musika sa buong paligid. Isang pamilyal na kotse ang pumarada sa harap. Tumaba mula rito si Angela. Hindi na siya nakasuot ng uniform. Suot niya ay isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Mayroon siyang maliit na negosyo ngayon, isang online shop ng mga baked goods sa tulong ng isang anonymous na benefactor. Tita Angela, sigaw ng mga bata. Tumatakbo para salubungin siya. Inakap niya ang mga ito ng mahigpit. Wow, ang lalaki niyo na. Lumapit si Ricardo. May dalang isang baso ng malamig na juice. Puti na karating ka,
Sabi niya isang mainit na ngiti ang nasa kanyang lag. Siyempre naman, sagot ni Angela. Hindi ko pwedeng palampasin ang birthday ni Enzo. Umupo silang apat sa ilalim ng puno ng mangla. Kumakain ng cake na si Angela mismo ang gumawa. Pinanood nila ang paglubog ng araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at rosas. Ang mansyon ay hindi na isang palasyo ng mga kasinungalingan, kundi isang tahanan. Isang tahanan na minsan nang nawasak, ngulit dahang binubuo muli piraso, bawat piraso sa pundasyon ng katotohanan, katapangan at isang pag-ibig na kayang lambasan ng kahit anong bagyo. Ang mga pilat ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila masakit. Sila na ngayon ay mga paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi palaging may bukang liwayway na naghihintay.